po sa ating lahat mga kapatid. Narito na lang po tayo upang ihayag ang salita ng ating Panginoon o ang kanyang revelasyon sa araw na ito. So sino po ang nais ma-bless sa atin sa araw na ito mga kapatid? Amen. Siyempre tayo pong lahat. Di po ba? Kasi po we are a children of God. Laging tayo ay blessed na blessed. Amen. Amen. Kaya tayo po ay dumako sa salita ng ating Panginoon sa oras na ito. Ang salita ng ating Panginoon mga kapatid ay mababasa natin sa John 10:10 or 1 Kapitulo 10 versikulo 10. So sabi dito mga kapatid, dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay na masagana at lubos. So purihin ang Panginoon sa salita na ating nabasa mga kapatid. So dito makikita po natin yung sitwasyon na isinulat ng manunulat na kung ano yung hinayag ng ating Panginoong Jesucristo that time, no, kung paano niya tinuruan yung mga tao, no, nung oras na yon, nung kapanahunan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya pinamagatan po natin itong What is your choice? Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay nga kayo ang Diyos na buhay. Ama, narito na naman po kami upang magbulay-bulay ng iyong salita. Ama, muli salamat po sa iyong mga revelation na aming maririnig sa araw na ito. Naniniwala kami na kayo po ang maghahari sa aming buhay. Ama, narito ang iyong lingkod. Gamitin mo lamang po ako bilang daluyan ng iyong salita. I-empty vessel mo lamang po ako. Kayo ang makita at marinig sa akin. Pagmutawi sa aking bibig ang iyong makapangyarihang salita. Ama, inihiling ko rin po sa aking mga kapatid na nakikinig at makikinig pa sa salita mong ito, na sila ay mabuksan ang kanilang spiritual eyes, spiritual ears, higit sa lahat ang kanilang spiritual heart, upang lubusan at patuloy na magkaroon ng matalik na relasyon sa inyo ang bawat isa. Ma, naniniwala kami na nandito kami sa mundong ito, na dapat kami ay laging manatili sa iyong mga salita at aming ipamuhay ang mga ito. Kaya sa oras na ito, kiniklaim na namin ang katagumpayan, the victory, the banner ng gawain mong ito higit sa lahat sa salita mo na iyong iahayag. Kaya Ama, ito po ang aming samot dalangin sa tanging pangalan lamang ng anak niyo si Jesus namin Diyos at sariling tagapagligtas. Amen. So sabi nga natin mga kapatid, what is your choice? So dito sa salita na ating pagbubulay-bulayan mga kapatid, tinatanong tayo ng ating Panginoong Diyos, what is your choice? Ano yung choices mo? Ano yung saan ang gusto mo? Sa left ba o sa right? No, tinuturuan tayo ng ating Panginoon sa salitang ito. Saan po ba tayo magpo-focus? Sa left o sa right? No, kasi po dalawang sitwasyon ng buhay o dalawang tagpo ang makikita natin sa salitang ito sa John 10:10 na ating binasa. No, unang-una, mga kapatid, ito ay nahayag sa isang kalaban. At yung isang salita ay nahayag sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya kung titignan po natin mga kapatid, pinapipili tayo ng ating Panginoong Diyos. Baka sabihin nyo, Pastor, kailangan pa bang pumili? No, alam naman po namin yung tama at mali. No, mga kapatid, hanggat nandito tayo sa mundong ito, kailangan po tayong mabuksan. No, kailangan po mabuksan yung ating mga espiritual. Kasi malinaw na malinaw yung kalaban ay nandito po. Hanggat nabubuhay tayo, nandiyan ang kalaban. Hanggat hindi tayo nagkakaroon ng glorified body, nandiyan ang kalaban sa ating buhay. Kaya nire-remind tayo ni
is a gentle reminder ng ating Panginoon, mga kapatid, upang kung saan tayo manatili sa sitwasyon sa ating buhay. Alam nyo, mga kapatid, bilang analogy, no, marami sa atin mga tao na masyadong conscious sa ating buhay. Life conscious, sabi nga, ibig sabihin aware, no, masyadong mulat sa buhay. Ibig sabihin, nakapokus lang doon sa buhay. No, titingnan po natin buhay. No, yung buhay, kung ano po yung sitwasyon natin sa mundong ito, yung kung ano yung buhay natin, kung ano yung life natin, doon po tayo minsan kasi nakapokus, mga kapatid. No? In reality, siyempre aalagaan natin yung buhay. Diba? Minsan po sa buhay ng bawat isa, minsan pag alam natin na parang very risk, no, na pwedeng mangyari sa atin, iniiwasan po natin yan. Is aware po tayo sa ating buhay, inaalagaan po natin yan. No, nakapokus tayo po dyan. Minsan pag gusto mong humabang yung buhay, nandyan po yung diet. No, nagda-diet po tayo. Minsan yung dati natin kinakain, hindi na natin kakainin. No, minsan binabawasan na natin yan. Bakit? Kasi alam natin pwede siyang magkaroon ng risk sa ating buhay. Kasi nga hindi naman tayo pabata kundi patanda. No, kung nung bata tayo, talagang kahit anong kainin natin, talagang tinatanggap yan ng ating pangangatawan. Pero ngayong nagkaedad na tayo, mga kapatid, very risk na po. So nakikita natin, no, kung paano tayo awareness, paano tayo nagiging mulat sa ating buhay. So nakapokus po tayo lagi doon. Kasi malinaw naman sa ating salita ng ating Panginoon, no, sa 1 Corinthians chapter 9, no, chapter 6 verse 19 to 20. Your body is the temple of your Holy Spirit. No? Ang iyong katawan ay templo ng banal na Espiritu ng Diyos na ibinigay sa inyo. No? Kaya hindi nyo na pag-aari yan. Dahil binili na yan ng Diyos sa isang halaga, kaya dapat nyong gamitin ang iyong katawan upang maparangalan ang Diyos. So yan po yung katotohanan, mga kapatid. Sa salita ng ating nabasa, dapat po nakapokus po tayo dun sa buhay. No, yung pinangako ng ating Panginoong Diyos, yung buhay na masagana, yung buhay na lubos, yung buhay na ganap. No, hindi yung buhay lang dito sa mundong ito. Baka masyado tayong conscious life, masyado tayong aware life, masyado tayong tawag doon yung mulat sa buhay sa mundong ito, mga kapatid. Pero hindi na tayo nagiging aware, hindi na tayo nagiging mulat sa ganap na buhay na binigay ng Diyos. Amen po ba? Kaya dapat wag tayong pumokus dito sa mundong ito, sa buhay. Kasi kung titignan po natin, babasahin po natin ito, ay magkaroon ng buhay. Tapos buhay na masaganang lubos. So oo, nagkaroon na tayo ng buhay. Meron tayong buhay alive na alive tayo, mga kapatid, sa oras na ito. No, buhay na buhay tayo. Pero kumusta yung buhay natin? Yan po bang buhay na yan ay nagbibigay ng kalugod-lugod sa ating Panginoon? Nagbibigay po ba yan ng kapurihan sa ating Panginoon? O kaya po yan ang nais ng ating Panginoon na ituro sa araw na ito, mga kapatid, na yung buhay natin, no, focus po tayo dun sa buhay na ganap, hindi po dun sa buhay dito sa mundong ito. Kasama na po yun dahil kailangan natin alagaan ang ating katawan, but wag po tayong pumokus masyado dun sa pag-aalaga ng ating katawan. Baka kung ano-ano na po yung ating pinagagawa, baka kung ano-ano na po yung pinaglalagay natin sa ating katawan. No, minsan po na kala natin naalagaan natin yung katawan. No, nakapokus tayo dun sa physical. Aalagaan ko yung katawan ko, kailangan gwapo ko, kailangan maganda ako. No, kailangan meron akong ganito, kailangan meron akong ganito. No,
No, kailangan napapansin sa akin to. No, minsan ganun na po yung napopokus sa atin. Hindi na po talaga yung sinasabi ng Biblia na alagaan mo ang iyong katawan sapagkat yan ay templo ng Diyos, templo ng banal na Espiritu ng Diyos. So pag sinabing alagaan ang katawan dahil yan ay templo ng ating Panginoong Diyos, huwag nating sirain sa makamundong buhay. So dyan po tinuturuan tayo ng ating Panginoon, mga kapatid. Kaya sa oras na ito, kausapin po natin ang ating Panginoon. No, kung saan po ba tayo nagkukulang? No, kung saan po ba yung dapat nating i-level up? No, kumusta na ba yung ating buhay mananampalataya? Sa araw na ito, sa oras na ito, no, kumusta na po, tanungin natin ang ating sarili, ang ating Diyos, mga kapatid, kumusta na ba yung buhay na ibinigay ng Diyos sa atin? No, kasi, alam niyo mga kapatid, sabi ko nga, bakit tinatanong natin ito sa ating sarili? Kasi nga, sa oras na ito mga kapatid, huwag nating sasabihin na perpekto tayo dahil ipinagkaloob sa atin ang ganap na buhay ng Diyos. Sabi nga natin, dahil dito, sa salita ng ating Panginoon, may binanggit sa una na dumarating ang kalaban. No, dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, manira, umuksa. So di ba, ang kalaban na yan ay si Satan, ang Diablo. Di po ba, ano ba yung gawa ng Diablo? Ano ba ang gawa ni Satan sa ating buhay? Destroy, kill, death. Yan po yung gusto ng Diablo sa ating buhay. Kung ang Panginoong Jesucristo ay gusto niya tayong bigyan ng buhay na masagana, lubos at ganap, ang Diablo gusto niya tayong puksain. Gusto niyang sirain yung plano ng Diyos sa bawat buhay natin, mga kapatid. Kaya nga, what is your choice? Diyan ka ba sa buhay mo, sa buhay physical, sa buhay literal, sa buhay makamundo, sa buhay sanlibutan, o dun sa ganap na buhay? No, remember, mga kapatid, ang kalaban, sabi sa 1 Peter 5:8, no, ang Diablo, ang iyong kalaban ay katulad ng leyong umaatungal at aligid na naghahanap ng madidikma. So baka madikma ka, kapatid. Baka madikma tayo, kapatid. Kaya nga sabi, magbantay kayo, magmasid kayo, no, baka madikma po tayo. Yan po ang nire-remember sa atin ng ating Panginoon sa araw na ito, mga kapatid. Kahit may buhay na tayo, may buhay na ganap na tayo, hindi po natin maiiwasan yan. Kaya po tinuturuan niya tayo sa araw na ito kasi alam ng Diyos na ang kalaban ay nandito sa mundong ito. Alam ng Diyos na pwede kang madakma o madikma ng kalaban, kapatid. Kaya pinapalakas tayo ng Diyos sa ating pananampalataya. Pinapalakas tayo ng Diyos sa ating pagtitiwala sa Kanya na hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Kaya nga kapatid, sa oras na ito, kailangan po na magkaroon tayo ng matalik na relasyon sa ating Panginoong Diyos. Ibig sabihin, kung ano yung naririnig natin sa salita ng Diyos sa araw na ito, isa puso natin. No, i-grab natin, mga kapatid. No, baka isa na tayo na nakapokus lang dun sa buhay physical, hindi dun sa buhay spiritual. Kasi yung buhay spiritual, yun ang pinagkaloob sa atin ng Diyos. Yung buhay na ganap, kasiya-siya at lubos. No, yung buhay physical, yan po yung kay Satan, mga kapatid. No, yung ginagawa ni Satan, lalong-lalo na pag nakapokus tayo dyan. Kaya sa panahon na ito, sabi ko nga, ang daming mga namamatay. Marami kaming nababalitaan, higit sa lahat dyan sa Pilipinas, na araw-araw may mga namamatay. No, kumusta po yung mga buhay na mga namamatay na yan?
Kaya po dyan tayo mga kapatid, gustong ipaiwatig ng ating Panginoong Diyos na tayo ay patuloy na mag-focus sa Kanya, sa buhay na ipinagkaloob niya sa atin, yung buhay na ganap. Kasi baka sabihin nyo na talagang nagbibigay naman ang Panginoon yun ang buhay na ganap. Tandaan po natin ang sabi dito, naparito ako upang ang mga tao, ang mga tupa ay magkaroon ng buhay. So that time, sinalita ng ating Panginoon nito, naparito ako kasi nakikita nila ang Diyos. So kung titignan natin ito mga kapatid, naparito ako. Isang beses lang, naparito ako. Hindi yung tulad ng sabi dumarating. Pag sinabing dumarating, lagi po siya. So dito ang Panginoong Jesucristo naparito upang bigyan ng buhay na ganap, kasiyasiya at lubos ang aking mga tupa. So ibig sabihin isang beses lang magbibigay ang ating Panginoong Diyos mga kapatid. Kaya nung tayong tumanggap sa ating Panginoong Diyos bilang Diyos at sariling tagapagligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo mga kapatid, automatic, instant, meron tayong buhay na ganap. Buhay na sagana, buhay na lubos. Kaya dapat yan ang makita sa atin. Yan dapat yung mag-manifest sa atin mga kapatid. O dapat yan talaga bilang tayo mga anak ng Diyos, bilang tayo mananampalataya, yan po yung makikita sa atin. Yan po yung masasalamin sa atin mga kapatid. Kaya nga dapat nagiging ilaw asin tayo ng sanlibutan. Malinaw na malinaw ang Panginoong Jesucristo mga kapatid, no? Na siya ang nagbigay sa atin ng buhay. Kasi ang sabi dun sa John 11:25-26, no? Ako ang buhay. No, ako ang nagbibigay buhay. No, ako ang nagbibigay buhay at muling pagkabuhay, sabi ni Jesus Christ. Ang sino mang sumasampalataya ay muling mabubuhay. At ang nabubuhay at sumasampalataya ay hindi na muling mamamatay. So napakalinaw yan mga kapatid. Sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo, ibinigay niya po ito sa atin bilang biyaya. Bilang biyaya, pag-ibig, awa, habag niya sa atin. Kaya dapat, sabi ko nga, yung mindset natin ngayon, talagang pinagmamalaki natin yan. Kasi pag ganyan yung mindset natin, nasasabihin natin, oo nga no, Panginoong Diyos, ibinigay mo na yung ganap, kasiyasiyang buhay lubos. No, kaya kung titignan po natin yan, kung lalo nating i-spiritual o i-glorify body na natin yan, yan po yung buhay na walang hanggan mga kapatid. So automatic na sa atin yan. Kaya dapat tayo naman automatic din nakakasunod po tayo dun sa kalooban ng Diyos. Kasi po dapat mahiya naman tayo. No, dapat po nakapokus po tayo sa ating Panginoon. Kasi nga, attachment to the Lord is detachment to the world. Kailangan yung buhay natin, lalo-lalo na sa panahon na ito, no, mapapalad tayong buhay at tumihinga pa rin mga kapatid. No, kasi po, nandito tayo, makakapag-ready tayo. Nandito ka, nandito ako, nakakarinig ng salita ng Panginoong Diyos. Nagre-remind sa atin. No, paano kaya kung isa ka na dun sa nawala, hindi ka pala na-remind, hindi mo pala narinig yan? Nakakalungkot mga kapatid. Kaya yan tinuturo lagi ng ating Panginoong Diyos para ma-focus tayo sa Kanya. Focus. No? I-focus natin yung ating kaisipan sa makalangit na kaisipan, sabi sa Colossians 4:3. No, kung titignan po natin yan mga kapatid, yan ang gusto ng ating Panginoon. What is your choice? Doon ka ba sa sanlibutan o doon ka ba sa ating Panginoong Jesucristo? Yung sa sanlibutan, oo, always dumarating siya. No, kasi wag natin sabihin yung pagpapala sa Diyos lang. Tignan po natin, sabi nga,
dahil ang kalaban pwede kang pagpalain. Dahil napakalinaw dun sa Matthew 4 kung paano tinukso ng kalaban. Ang Panginoong Jesucristo, pinapakita niyang lahat ng kayamanan, pwedeng makuha yan. Pero hindi nagpatukso lang ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya mga kapatid, baka kala natin sa oras na ito pinagpapala tayo, baka kala natin sa Diyos yan, pero hindi natin alam sa kalaban. So kaya nga, what is your choice? Kaya magbantay tayo, magpuyat tayo, tignan natin yung sitwasyon natin ngayon sa ating buhay. Kumusta ba? Baka pinagpapala tayo ng kalaban, hindi ng ating Panginoong Diyos. O baka nakakasunod tayo sa kalaban, hindi sa Panginoong Diyos. Kasi ang kalaban, matindi yan. Matinding tumira yan mga kapatid. Kaya beware, ingat, aware po tayo sa buhay natin. Lalong-lalo na sa sitwasyon ngayon. No, dahil malapit na ngang dumating ang ating Panginoong Jesucristo, kaya po lumalaganap na ang salita ng Panginoon. Kaya po nakakalungkot naman, lumalaganap din lalo ang kasamaan dito sa mundong ito. Ang dami ng mga trial, ang dami ng mga signs of wonders na pinararanas sa atin ng Panginoon na malinaw na nasa Bible. Ang nakakalungkot pa rin, kasamaan pa rin ang umiiral. Ayaw po natin isipin na konti lang ang maliligtas. No. Kasi sabi ng Panginoong Jesucristo, ang nais niya po lahat ng kanyang nilalang ay maliligtas. Siyempre, sinong may gusto nun mga kapatid? Tayong lahat. Kasi malinaw din sa Bible na pagdating ng manunukso o pagdating ng kalaban, paghari niya na totally dito sa mundong ito, marami ang babaliktad na mananampalataya. Nasa Bible yan. Mga kapatid, kumusta? Kaya ipanalangin natin lagi na huwag tayong babaliktad. Baka sabihin natin kahit mainit na tayo sa paglilingkod natin sa Diyos, baka sa konting tukso o no, sa konting tricks lang ng kalaban sa atin, babaliktad po tayo. Nakakalungkot po yun. Kaya alam nyo mga kapatid, what is your choice? Sabi nga ng Panginoon, naranasan mo na ako anak. Naranasan mo na ang aking salita. Alam mo na ito. Pinagpapala ka na. Nararanasan mo na ang aking presensya. Ngayon saan ka pa pupunta? What is your choice, mga kapatid? Totoo nga naman. Dati yung buhay natin hindi ganap. Dati yung buhay natin pasaway. Dati yung buhay natin kung ano-ano, saan tayo sumusunod, para tayong alon sa dagat na pag pinatpad ng hangin kung saan-saan na lang pumupunta. Yung buhay natin walang direction. Totoo yan. Kaya kayo mga kabataan, no? May mga kabataan dito, beware po. Kami, lumipas na po kami dyan. Nung kami po ang nandyan, mga kabataan, okay lang. Kasi ang tagal pang panahon, bakit dumating ang sitwasyon na ito? Kasi po yung sitwasyon namin dati, yung generation namin kabataan, hindi katulad ng sa inyo ngayon. Ngayon, sobra pong gawa ng kalaban, mga kapatid. Kasi kami, mapapatunayan namin kasi umabot kami sa generation nyo ngayong kabataan. Kaya mga kabataan, ingat po. No, ingat po tayo. Dahil pwede tayong gamitin ng kalaban. Dapat po tayong mga kabataan, tayo yung mismong umusbong sa pananampalataya sa Diyos. Para yung mga susunod niya generation natin, kung pagkakalooban pa ng Panginoon ito na hindi pa sa darating, sila po ay mamumulat dahil po sa inyong kabataan ngayon. Ngayon, sa sitwasyon natin sa social media, ang daming mga kabataan na lululong sa kamunduhan. Ang daming mga kabataan na hindi nila alam ang kanilang mga nagagawa. Wala na silang takot. Nakakalungkot.
Yung sinabi ng Bible ng mga kabataan ay lalaban sa kanilang mga magulang. Nakakalungkot yung sinabi ng Bible, yung mga kabataan hindi na susunod sa kanilang mga magulang. Isipin niyo po yun, nangyayari. Doon, hindi po sinulat o nireveal ng ating Panginoong Diyos o sinabi dahil mangyayari. Hindi lang po dapat yun ang tinitignan natin. Tinitignan natin yung revelation. So, ibig sabihin, pag alam mo ang salita ng Panginoon na mangyayari pala yan, beware. Aware po tayo dyan. What is your choice? Tandaan nyo, ang ating Panginoon may boundary. May ibinibigay isang boundary sa atin. Gawin mo yang anak, pero huwag mong gagawin ito. Kainin nyo lahat yan, sabi sa ating mga ninuno, maliban sa isang puno na nagbibigay kaalaman ng masama at mabuti. Meron pong boundary. May boundary po ang ating Panginoong Diyos. Sabi niya, ino-honor kung mangyari yan sa iyo, anak, but hindi ko ino-honor na mag-stay sa iyan. So nakita po natin yung boundary, mga kapatid. Kaya dito, tinuturuan tayo ng ating Panginoon, be reminder sa atin mga kapatid, gentle reminder, what is your choice? Sabi nga, alam na natin kung ano yung mabuti, kung ano yung masama, o kung saan yung ika-uunlad natin o ika-babagsak natin mga kapatid. No, sabi ko nga, kahit yung mga grade 1 o yung mga prep, kung tatanungin natin, sila, alam nila yung sasagutin nila. Sasabihin nila, siyempre sa Panginoon. So, kaya lang, ang nakakalungkot mga kapatid, tayong mga mananampalataya, tayong mga nakarinig na ng salita ng Panginoon, tayong mga puspos na mga kapatid, nagagawa pa rin natin na minsan tumatabi-tabi. Bes na dumediretso tayo, tumatabi-tabi tayo. Kabuti ng ating Panginoon. Kasi siya yung ating mabuting pastol. Kaya nga itong words nito, siya po yung mabuting pastol mga kapatid. Diba yung pastol, meron siyang dalawang kahoy na hawak. Yung isa yung tuwid, diretso. Yung isa yung may kawit. No, kung titignan po natin, o yung isa tuwid na yun, yung sa dulo niya may kawit. So kasi yung tuwid na yun, pag talagang hindi ka nakakasunod dun sa linyo ng ating Panginoon, pinapalo ka niya. Pinapalo tayo ng Panginoon. No, kaya dapat, what is your choice? Saan mo gusto? Pinapalo tayo lagi ng Panginoon. No, at yung pangkawit niya, yung isang kahoy na may kawit, pag alam niya na tumataliwas ka sa linya patungo sa Panginoon, kinakawit ka niya, napakabuti ng biyaya ng Diyos mga kapatid, yung ganap na buhay, yung pinagkaloob niya sa atin, yung sagana, yung lubos. No, hindi ka niya nahahayaan na maligaw pa. Umaalis ka sa linya, kakawitin ka na doon sa kahoy na may kalawit. Isipin niyo po yung biyaya ng Diyos na yan, hindi ka niya pababayaan. Pangako niya yan sa Matthew. Di kita iiwan, di kita pababayaan until the end of your age. Higit sa lahat, pag ikaw ay naghahayag o ikaw ay nagsasabog ng salita ng Diyos o ng mabuting balita ng kaligtasan. Kaya mga kapatid, no, sa araw na ito, dapat po natuto tayo. Dapat po nakita natin yung paano hinalin tulad ng ating Panginoong Diyos o ano yung pagkakaiba nung dalawa. Dapat po alam natin kung ano yung matimbang sa atin. Dapat po alam natin kung saan tayo nakakalamhang. Di po ba? Minumulat tayo ng ating Panginoong Diyos sa araw na ito mga kapatid. Kaya po, magpatuloy po tayo. Magpatuloy tayo kung nasaan ka na ngayon mga kapatid. Kung ang puso mo nasa Panginoon, patuloy ka lang.
until the end of your age, until na magka-rapture. Patuloy ka lang mga kapatid. No, yung magawa lang natin lagi yung for His glory of God. Yan po ang nais ng Diyos sa atin mga kapatid. No, hindi tayo perpekto. Pero ang tinitignan ng Panginoong Diyos yung puso natin. Kung paano tayo nakakasunod sa Kanya. Alam niya, mahina tayo, may weaknesses tayo. Pero tinitignan niya pa rin kung hanggang saan po tayo. Kasi may kanya-kanyang ibinigay sa atin ng level ang ating Panginoon. Kung doon sa level na yon, nasusunod po ang Diyos. Praise God. Dahil ang Diyos ang nagkaloob sa atin ng mga kakayahan natin yan, mga kapatid. Alam niya kung saan tayo, kung saan yung hangganan natin. Kaya ang gusto ng Diyos kung saan yung hangganan natin yan, napupurihan natin ng Diyos. Nawawalhati natin ng Diyos, mga kapatid. Amen? Kaya sa oras na ito, mga kapatid, sa araw na ito, patuloy po natin pagbulay-bulayan ang salita ng ating Panginoon. Kahit po umalis na tayo, yung pagkaharap-harap natin ganito, pagbulay-bulayan po natin yung salita ng Diyos na ating narinig. Hanggang sa pag-uwi natin mga kapatid. Para po lalong mangusap ang ating Panginoong Diyos. Ang sarap kaya na magkaroon ng intimacy, relationship sa ating Panginoon. Ibig sabihin, yung pakiramdam natin lagi siyang nasa tabi natin. Yung pakiramdam natin, hindi siya nawawala sa atin. Ang sarap nun. Ibig sabihin, yung kapayapaan, ibig sabihin yung pag-ibig ay nananalatay po sa atin. Kaya mga kapatid, sikapin po natin masunod ang kalooban ng Diyos. Tulad po sa salitang ito na ating pinagbulay-bulayan. Na dapat po alam po natin kung ano yung choices natin. Isa pong pagtuturo sa atin mga kapatid na dapat natin isa puso. Dahil yan po ay salita ng ating Panginoong Diyos. Dahil po yan ay ang ating Diyos. Dahil po yan ang susi ng katagumpayan upang patuloy na manatili sa atin ang masagana, lubos at ganap na buhay na pinagkaloob sa atin ng Diyos. Amen. Kaya maraming salamat po sa buhay ng bawat isa na nag-effort, na nag-sacrifice, na inunan po nila ang ating Panginoong Diyos. No, tulad ng nasasabi sa Matthew 6:33, mga kapatid, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Na iniiwan natin na huling verse sa atin sapagkat pag inuna natin ng Diyos, mga kapatid, sigurado kahit hindi mo na hilingin ang ating nais ay ibibigay ng Diyos dahil alam ng Diyos kung ano ang pangangailangan natin. Kaya dapat tayo ay magtiwala sa ating Panginoong Diyos na sinasabi sa Kawikaan 3:5-6, trust in the Lord with all your heart, with all your mind, and do not lean on your own understanding. Kaya mga kapatid, maraming salamat po. Muli ang kapurihan, pasasalamat, pagsamba tanging sa ating Diyos na buhay. At ating idinadalangin ng lahat ng yan sa tanging pangalan lamang ng anak niyang si Hesus Kristo na ating Diyos at sariling tagapagligtas. Amen.